Wala tayong kasiguraduhan kung ano ang dala ng ating hinaharap. Pero gagawin natin ang lahat magkaroon lang tayo ng maayos na kinabukasan. Ganito ang ginawa ng ating kabarangay na si Dado. Sumama siya sa isang babaeng tingin niya ay makapagpapaangat sa kanyang estado sa buhay. Pero nang biglang bumalik ang babaeng dating nagbigay sa kanya ng tunay na kaligayahan ay naipit siya sa isang malaking suliranin kung sino ba sa dalawa ang dapat niyang piliin. Ang babae bang idinidikta ng kanyang isip o babaeng isinisigaw ng kanyang puso? Kung sino ang kanyang pinili sa huli, yan ang dapat ninyong abangan. Dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, 45 anyos na po ako ngayon habang sinusulat ko ang liham na ito para sa inyo. Pero ang storya po na ibabahagi ko ay nangyari noong 25 years old pa lamang ako. Dado po ang pangalan ko. Ipinanganak, lumaki, hanggang ngayon ay nakatira dito sa Tondo. Hindi maganda ang buhay na ipinagkaloob sa akin. Laking squatter ako, Papa Dudut. Sugarol ang nanay ko samantalang dating drug addict naman ang tatay ko bago siya namatay. 5 kaming magkakapatid at lahat kami ay hindi nabigyan ng pagkakataong makapagtapos ng pag-aaral. Sa murang edad ay maaga na akong nagbanat ng buto para mapakain ng nanay kong walang trabaho at 5 kapatid na palamunin. Dahil walang tinapos ay nahirapan akong kumayod, Papa Dudut. Kaya nauwi ako sa mga illegal na gawain. Natuto ako magnakaw, ito ang naging pangunahing hanap buhay ko noon. Kung matatawag man itong hanap buhay. Labas-pasok ako noon sa kulungan dahil sa naging trabaho ko. Ganon pa man ay hindi ko pa rin tinigilan ang masamang gawain yon. Ito lang po kasi ang tanging paraan para magkapera ako noon at mapakain ko ang pamilya ko. Saka na lang ako natigil sa pagnanakaw ng isang barkada ang magpasok sa akin sa kalakaran ng pagbebenta ng laman. Kahit papaano ay meron din naman daw akong itsura at magandang pangangatawan. Pwede ko raw itong gamitin para magkaroon ng mas malaking halaga ng pera. Dahil wala naman akong karapatang mamili ng trabaho ay pinatos ko po ito, Papa Dudut. At tama nga ang sinabi ng kabarkada ko. Malaki ang nakukuhang pera sa pagbebenta ng laman. Sa trabaho na ito ko na po nakilala si Tonya, ang babaeng nagpabago sa buhay ko. Totoo nga ang sinabi nila. Na ano? Na magaling kang bata. Nag-enjoy ka ba? Oo, sobra. Ito yung matagal ko nang hinahanap eh. Ngayon ko na lang ulit naranasan. Patikim pa lang yan. Marami ka pang pwedeng maranasan sa akin. Talaga ba? O baka naman puro salita ka lang. 30% pa lang yung naranasan mo sa akin kanina. Malalaman natin yan sa susunod na pagkikita natin. Bakit? Alis ka na ba? Hindi pa. Gusto ko muna makipagkwentuhan sa'yo. Talaga? Ano bang gusto mong malaman tungkol sa akin? Ilang taon ka na nga ulit? 25. Malayo pa lang ang agwat natin ha. Nung ganyan pa ang edad ko, hindi ka pa'y pinapanganak. Ilang taon ka na ba? Hulaan mo. 30? Sorry, bobo ko sa math eh. 50 na ako. Papasa na ako bilang nanay mo. Talaga ba? Hindi halata ah. Alam mo, babayaran naman kita eh, kahit hindi mo ako bulahin. Di nga. Totoo naman sinasabi ko eh. Bata ka pa talaga tingnan. Wala ka bang asawa? Meron. Bakit kinagbabayad ng lalaki kung may asawa ka naman pala? Di na ba makatayo sandata ng asawa mo? Kaya pa naman. Ang problema, sa ibang babae ginagamit yung espada niya.
Kaya sa iba ka rin sumasama. Gumaganti ka sa kanya. Hindi ako gumagante. Sinasagot ko lang ang pangangailangan ng katawan ko. Paminsan-minsan, kailangan mo rin diligan ng halaman. Kung niloloko ka ng asawa mo, bakit di mo pa siya iwalayan? Bata ka pa nga talaga. Hindi ganun kadali yun, Dado. Paanong hindi? Marami kang bagay na dapat i-consider bago ka makipaghiwalay. Mahirap magdesisyon basta-basta gamit ang emosyon lang. Kailangan mo rin gumamit ng utak. Kapag nakipaghiwalay ako sa asawa ko, ano mangyayari sa akin pagkatapos? Paano ang mga anak ko? Hindi mo pa yan maiintindihan ngayon kasi wala ka pang anak, wala ka pang asawa. Isa pa, hindi mo kilala ang asawa ko. Mahirap kalabanin ng taong yun. Hahayaan mo na lang ba na harap-harapan kang niloloko ng asawa mo? Hinahayaan ko ba talaga? Kaya ka nga nandito sa tabi ko, di ba? Di ka ba natatakot na baka mahuli tayo ng asawa mo? Wala namang pakialam yon kahit na mahuli niya ako eh. Ang mahalaga, hindi ako mahuli ng ibang tao dahil kapag nangyari yon, masisira ang pangalang inaalagaan namin. Yon ang dahilan kung bakit hindi rin ako nagsasalita. Kahit na nahuhuli ko siyang kasama niya ang mga kabit niya. Mga? Dado, kung mayaman ka, hindi lang isa ang magiging kerida mo. Kayang-kaya mong bumili ng 2, 3, hanggat may maisasalpak kang pera sa pagmumukha nila. Hindi ka mauubusan ng babae. Ibang klase talaga mayayaman, no? Sarap siguro maging milyonaryo. Masarap, pero mahirap. Lalo na kung hindi na kayang tumbasan ng pera ang mga bagay na hinahanap mo. Lahat naman ng bagay dito sa mundo may katumbas na pere. Hindi lahat. Maniwala ka sa akin, pera-pera lang yan. Basta may pera ka, lahat makukuha mo. Bata ka pa nga talaga. Pangalawang beses mo nang sinabi yan ah. Hindi na ako bata. O siya, di hindi na. Magbihis ka na. Aalis na tayo bago tayo abutan ng araw. Walang trabaho si Tonya, Papa Dudut. Pero hindi na niya kailangan magtrabaho dahil mayaman naman ang asawa niya. Ito ang rason kung bakit sa kabila ng harap-harapang panloloko sa kanya ng asawa niya ay hindi siya maiwan-iwan ni Tonya dahil sa kayamanan nito. Isa pa ay ayaw din niyang iwan ng 3 niyang anak na siyang tanging nagbibigay sa kanya ng rason para mabuhay. Nagkakilala kami ni Tonya matapos akong irekomenda ng isang kaibigan sa kanya. Naghahanap siya noon ng bagong lalaki dahil nagsawa na raw siya sa dati niyang boy toy. Maganda si Tonya, Papa Dudut. Kahit na 50 anyos na siya ay meron pa rin siyang magandang pangangatawan. Hindi mo siya makikitaan ng linya sa mukha niya. Makinis pa rin ang balat niya na daig pa ang balat ng bagong panganak. Sa unang tingin ay hindi mo akalaing nagbabayad siya ng lalaki para lang masagot ang pangangailangan niya sa katawan. Meron kasi siyang maamong mukha, mga tipo ng mukhang mapagkakatiwalaan. Simula noon ay naging suki ko na si Tonya. Twice a week kami noon kung magkita at talaga namang tiba-tiba ako noon pagkatapos kong maibigay ang kagustuhan niya. Simula noon ay ako na ang nagbigay ng mga bagay na hindi kayang ibigay sa kanya ng asawa niya. Doon na po mas lumalim pa ang pagsasama naming dalawa, Papa Dudut. Sa sobrang pagkahumaling niya sa akin ay nagsimula na niya akong bigyan ng mga material na bagay. Sinimulan niya sa mga mamahaling relo na nasundan ng mga branded na damit at sapatos. Yun nga lang, Papa Dudut, ay kasabay ng paggasto sa akin ni Tonya ay ang pagkontrol niya sa buhay ko. Ang sosyali naman dito. Dapat sinabihan mo ako na sa gantong lugar tayo pupunta. Eh di sana nagsuot man lang ako ng maayos-ayos na damit. Para kanino ka mag-aayos? Para sa ibang customer? Hindi ka naman nila kilala. Isa pa, wala tayong kasama rito kundi yung mga server lang. Para saan pa't magsusuot ka ng maayos na damit? Siyempre, nakakahiya. Tinan mo nga tong suot ko, para akong tambay. Bakit, hindi ba totoo yun? Grabe ka naman sa akin. May trabaho naman ako, no? Ano, callboy? Trabaho bang tawag mo dun? Paano ka nga ba napasok sa trabahong yan? Gipit. Yun lang naman ang sagot dyan eh. Lahat ng taong katulad ko,
Hindi naman namin ginusto tong trabahong to. Kung mas may maayos sana kaming hanap buhay ay di sana wala kami sa lansangan. Hindi mo sana ako nakilala. Ayaw mo bang iwan yung pagko-callboy mo? Bakit naman? Dito ako kumikita eh. Kesa naman magnakaw, mas magandang trabaho na to. Pag tumigil ako sa pagko-callboy, saan ako kukuha na ipapakain ko sa pamilya ko? Sa'yo? O sige, Anong o sige? bibigyan kita ng monthly allowance kapag tumigil ka dyan sa trabaho mo. Bakit mo naman gagawin yun? Dahil gusto kong ako lang ang trabahuhin mo. Mabait akong tao pero madamot ako pagdating sa mga ari-arian ko. Talaga ba? Bakit yung asawa mo? Di mo pinagdamot? Dahil hindi ko naman siya pag-aari. Matagal na kaming may kanya-kanyang buhay. Magkasama kami sa isang bubong, pero magkaiba na ang buhay naming dalawa. At huwag mo nang pakialaman ng buhay pamilya ko. Mag-focus ka na lang sa akin. Magkano ibibigay mong monthly allowance sa akin? Magkano ba gusto mo? Plano kong pabalikin sa pag-aaral yung bunso kong kapatid eh. Medyo malaki-laki kailangan ko. Okay na ba yung 50,000? Yun lang? Lang? Buwan-buwan yun ha? Pero kung may tataas pa, baka pwede mo pang dagdagan. Ako nang bahala dyan. Kapag pumayag ka sa gusto ko, kailangan mong sumunod sa rules ko. Anong klaseng rules naman yan? Nasabi ko na kanina yung una, huwag kang makialam sa family affairs ko. Mas maganda na yung wala kang alam. Bawal mong kontakin ang sino man sa pamilya ko, lalo na ang asawa ko. Maniwala ka sa akin, para sa ikabubuti mo yan at hindi para sa akin. Ba't ko naman gagawin yun? Wala naman akong paki sa asawa mo, no? Mas maganda na yung sigurado. Pangalawa, kapag aksidente tayo nagkita in public, hindi tayo magkakilala. Hindi mo ako kilala at hindi rin kita kilala. Kahit simpleng eye contact, wag mong gawin sa akin, naiintindihan mo? Sige, kaya ko naman gawin yun. Kikitain mo lang ako tuwing schedule natin. Bawal kang pumunta sa bahay. Bawal mo akong puntahan. Ako ang pipili ng araw, oras at lugar kung kailan tayo magkikita, kaya dapat ready ka anytime. Di ko naman alam kung saan ang bahay nyo eh. Huwag kang mag-alala. At wala rin ako pinagkakaabalahan kaya anumang oras pwede ako. Kikitain kita agad pag gusto mo. And lastly, bawal kang makipagkita sa ibang babae. Bawal kang makipagrelasyon sa iba, lalong-lalo na ang makipag-sex. Nagkakaintindihan ba tayo? Pero paano kung... Wala nang pero-pero. Oo, hindi lang ang gusto ko marinig. Nagkakaintindihan ba tayo? O sige. Meron ka pa bang idadagdag? Baka may nakalimutan ka pa. Sa ngayon, yun na lang muna. Okay. Yun lang naman pala eh. Titigil na ako sa trabaho ko kung yan ang gusto mo. Basta, ikaw nang bahala sa akin. Sayong-sayo na ako. Good. Papadudod simula noong nakilala ko si Tonya ay mabilis na nagbago ang buhay ko. Hindi lang ang buhay ko, kundi maging ng buong pamilya ko. Ang totoo nga po niyan ay hindi na nga sila noon nagtatanong kung saan ang gagaling ang perang ibinibigay ko sa kanila. Ang mahalaga sa kanila ay nakakakain sila ng maayos at hindi na pinoproblema ang araw-araw na gastusin. Sa kanilang lahat ang nanay ko ang pinakamasaya dahil bawat perang ibinibigay ko ay dagdag sa pagsusugal niya. Hindi ko ikakaila, papadudot, na si Tonya ang dahilan ng pag-angat namin mula sa kahirapan. Kaya naman hinayaan ko lamang siyang makuha ang gusto niya mula sa akin. Halos 8 buwan ako naging kabit ni Tonya at sa loob ng 8 buwan na yon ay nagbuhay mayaman ako. Nakatira na ako noon sa isang kondo na binili ni Tonya para sa akin para hindi na kami mahirapang magkita. Isang sasakyan din ang pinangalan niya sa akin. Maliban dito ay nakatapak na rin ako sa iba't ibang bansa tuwing isinasama niya ako sa mga travel niya abroad. Papadudot, ako na yata ang pinakaswerteng lalaki sa mundo ng mga panahong yon. Ang kailangan ko lang gawin ay ibigay ang atensyon at pagmamahal na hindi niya matanggap mula sa asawa niya at sagot na nito ang lahat ng pangangailangan ko. Akala ko noon ay wala na akong mahihiling pa dahil ang mga dating pinapangarap ko lang ay natatamasa ko na kapalit lang ng ilang gabing kasama si Tonya. Pero ang kagustuhan ko sa buhay ay biglang nagbago nang muli kong makita ang ex-girlfriend kong si Star. Papadudot, magkababata kami ni Star
Magkasama na kaming lumaki at sabay na namulat sa malupit na mundong ito. Magandang babae si Star. Itinago nga lang ng kahirapan ang tagline nitong kagandahan. Ganun pa man ay siya ang unang babaeng bumihag sa puso ko. Makulit kasi siyang tao at mataas ang pangarap sa buhay. 17 anyos lang siya noon nang mabuntis siya. Pero dahil wala naman siyang kakayanang mag-alaga ng bata noong panahon na yon, at dahil na rin sa kahirapan ay napilitan siyang ibenta ang kanyang dinadala sa mag-asawang hirap magkaanak. 20 anyos na kami noon nang sinimulang kong ligawan si Star. Hindi ako ang unang nobyo niya pero isa ako sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Magaan ang loob niya sa akin at ramdam niya na totoo ang pagmamahal ko sa kanya. Kaya niya ako sinagot, Papa Dudut. Mabilis din namang natapos ang relasyon naming dalawa ni Star. Dahil isang araw ay bigla na lang siyang nawala sa lugar namin. Nabalitaan ko na lamang na sumama na pala siya sa isang matandang foreigner sa kagustuhang matakasan ang hirap ng buhay. Papa Dudut, umalis siya nang walang paalam. Ni hindi man lang niya nilinaw kung ano ang mangyayari sa relasyon namin matapos siyang umalis. Simula noon ay hindi ko na po siya nakita. Lumipas ang 5 taon ay wala akong natanggap na balita mula sa kanya. Hanggang sa muli nga kaming nagkita sa isang coffee shop. Excuse me? Dado? Ikaw ba yan? Ako nga. Star? Oh, long time no see! Ikaw nga. Grabe, ang laki na pinagbago mo ah. Muntik na kitang hindi mamukhaan. Siyempre, nag-upgrade na tayo. O ano, kumusta ka na? Mukhang big time ka na. Di naman. Sinuwerte lang. Tingnan mo nga, ang gara ng damit mo. Nakarelo ka pa. Teka, totoo ba yan? Baka fake yan, ha? Totoo to. Regalo lang sa akin. Ikaw, musta ka na? Okay naman, maayos na ang buhay sa awa ng Diyos. Kayo pa ba nung... Ni George, yung foreigner? Ay, hindi na, wala na yun. Paanong wala na? Hiwalay na kayo? Deads na. Matanda na rin kasi. Kaso nung namatay, pinalayas kagad ako ng pamilya niya. Gold digger daw kasi ako. Hindi ko naman sila masisisi. Sino ba naman kasing 20 anyos ang sasama sa lalaking 80 na, 'di ba? Ano nangyari pagkatapos? Wala, malis ako. Wala naman din ako magagawa pa doon. Hindi rin naman ako mahal nung matanda. Hindi ko rin naman siya mahal. Gusto lang talaga niya na makakasama hanggang sa mamatay siya. Paano ba naman kasi? Pinabayaan siya ng mga anak niya. Tapos nung namatay, para sila mga buitring nag-agawan sa natitirang yaman ng tatay nila. Ako naman, binenta ko yung mga alahas na binigay sa akin ng matanda. Yung perang nakuha ko doon, pinagpatayo ko ng maliit na negosyo. Tapos nag-boom. Yun, ngayon eto, negosyante na ako. Hindi ko na kailangan ng matandang mayaman. Hindi ko na kailangan mamalimos sa daan tulad nung kabataan natin. Ang layo na narating natin, oh. Parang kailan lang nung magkausap tayo sa harap ng bahay nyo. Nangangarap ng mga bagay na meron na tayo ngayon. Tama nga yung sinabi nila na darating din yung oras natin at ngayon na yun. Nakakatuwa nga eh. Nagkita tayo ulit kung kailan maayos ang buhay natin. Kaya nga Oh, kumusta naman ang love life mo? May boyfriend ka ba ngayon? Ako? Wala akong boyfriend. Masyado akong busy sa negosyo ko, wala pa akong time para dyan. Walang time o talagang ayaw mo lang muna magka-love life? Wala talagang time, promise. Ikaw ba, may girlfriend ka na? Wala rin. Walang girlfriend kasi may asawa, no? O wala talaga? Wala talaga. Single na single ako ngayon. Bakit naman wala? May nililigawan ka ba? May hinihintay? Sabihin na lang natin na may hinihintay akong bumalik. At nakita ko na siya ulit ngayon. Nakita mo na? Ako ba yan? Ayoko mag-assume ha. Pero hindi naman siguro ako yung tinutukoy mo, no? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Malay mo. Anong klaseng sagot yan? Pero seryoso, masaya ako na nakita uli kita. Ako rin. Kaya dapat may kasunod pa to ha. Sandali nga, kunin mo na lang yung phone number ko para makalabas naman tayo minsan. O eto,
yung calling card ko ha. Medyo busy ako during weekdays kaya pag mag-i-invite ka, dapat weekends. Okay, sige. Labas tayo next time. O paano yan? Maiwan na kita ha? Nagmamadali rin kasi ako eh. Dumaan lang talaga ako para bumili ng kape tapos sakto naman nakita kita. Message mo ako ha? Sige na, bye! Sige, ingat. Kita na lang tayo sa susunod. Papadudot na kailang sulyap pa nga ako kay Star noon bago ko nakumpirma na siya ngayon dahil sobrang laki ng pinagbago niya. Hindi mo aakalaing nagmula siya sa hirap para siyang nag-glow up ng 5 beses. Ang dating marurumi at lumang damit ay napalitan ng magarang kasuotan. Para siyang modelo na sinuotan ng mga branded na damit. Puno rin ng kumikislap at kumikinang na alahas ang leeg at tenga nito. Pagkatapos ng pagkikita namin ay nagpalitan kami ng contact number. Nang araw na yon ay parang kandilang nasindihan muli ang pag-ibig namin na noon ay naiwan sa dilim. Sa muling pagkabukas ng koneksyon namin ni Star ay unti-unti naming naibalik sa dati ang pagiging malapit namin sa isa't isa. Ngayong alam ko nang hindi pa nakatali si Star ay porsigido na ako noong ibalik ang dati naming relasyon. Gusto ko siyang ligawan. Gusto kong ituloy namin ang naunsyami naming pag-iibigan. Ngayong pareho na kaming may kaya sa buhay ay wala nang magiging hadlang sa pagsasama naming dalawa. Niligawan ko si Star, Papadudot. Sa katunayan ay hindi na ako pinahirapan pa ni Star dahil maging siya ay gusto na rin ibalik ang dating kami. Mabilis kaming pumasok sa isang relasyon. Nang panahong yon, alam kong mali pero pareho kong pinagsabay sina Tonya at Star. Isang kasalanang pinagsisisihan ko pa rin hanggang sa ngayon. Dado, may tanong ako. Ano yun? Ano palang trabaho mo? Hindi ako usually nagtatanong kung anong trabaho ng mga tao kasi hindi naman kailangan yon. Pero naku-curious lang din ako sa'yo. Gusto ko malaman ang rags to riches story mo. Ako? Sinuwerte lang ako. Anong sinuwerte? Nirekomenda lang ako ng kaibigan ko tapos nakapasok ako sa isang kumpanya. Oh, talaga? Natanggap ka kahit wala kang tinapos? Oo naman. Hindi naman importante kung anong tinapos mo eh. Ang importante sa kanila kung magaling ka sa trabaho mo. Eh magaling ka naman ba? Oo naman. Ako pa. Magaling ako sa lahat ng bagay. Eh kung hindi mo mamasamain, ano bang trabaho mo? Di ko pwedeng sabihin eh. Medyo confidential kasi. Confidential? Bakit naman? Baka mamaya illegal pala yung trabaho mong yan, ha? Hindi no. Walang nilalabag na batas ng trabaho ko. O sige, kung ayaw mong sabihin, di okay lang. Hindi naman sa ayaw kong sabihin. Hindi lang talaga pwedeng ipaalam sa iba eh. Oo na, hindi na kita pipilitin. Next month, mansari na natin ah. Anong gusto mong gawin? Ako? Ano ba? Gusto mo mag-out of town tayo? Nako, baka mahirapan tayo dyan. Pero tingnan natin, baka magawa ko ng paraan. Or pwede rin naman kumain na lang tayo sa labas. Baka busy rin pala ako nun. Naalala mo pa ba yung unang mansari natin? Yung nasa Tondo pa tayo? Oo naman. Hindi ko makakalimutan yun, no? Kape at pandesal habang umuulan. Napakasimple pero nung araw na yon, naramdaman ko kung gaano kaganda yung buhay. Yung moment na yon, kahit ang dami nating problema, nabigyan mo ko ng motivation para mangarap ng mas malaki. Ako rin. Di ko rin makakalimutan yung araw na yon. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng totoong saya sa kabila ng estado natin. Kaso nga lang, nung sumunod na buwan, bigla ka na lang nawala. Siya nga pala yung nangyari sa atin noon. Gusto ko sana mag-sorry sa nagawa ko. Huwag na nating balikan yon. Eh, kailangan natin bigyan ng closure yun bago tayo makapagsimula ulit. Nakaraan na yun eh. Naiintindihan ko naman kung ba't mo nagawa yun. Kailangan ko kasing i-prioritize ang pamilya ko noon eh, kaya ako sumama kay George. Si George, yung asawa mo? Oo, siya kasi nagbigay sa akin ng opportunity na baguhin ang buhay ko. Buhay namin. Kaya kahit masakit sa akin, kailangan kitang iwan. Ang naging kasalanan ko lang, hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Hindi kita sinabihan. Iniwan kita sa ere. Alam mo,
Sobrang nasaktan ako noon. Nagalit ako sa'yo. Nagalit ako kasi pinaniwala mo ako na magtatagal tayo. Yun pala. Kaya nga gusto kong mag-sorry. Sana mapatawad mo ako sa nagawa ko sa'yo. Mahal naman talaga kita eh. Kaya masakit din sa part ko na iwan ka. Hayaan mo akong bumawi sa'yo. Pinapangako kung hindi na mauulit yung nangyari. At yung inaasahan mong magtatagal tayo, tutuparin ko yun. Isa pa, hindi natin kailangan magtagal. Kasi hindi na tayo maghihiwalay. Promise yan? Oo, promise! Kaya sana mangako ka rin sa akin na ikaw na talaga na hindi mo ako lolokohin, hindi mo ako sasaktan. Kasi ako, all out na ako sa'yo. Wala nang urungan, wala nang aalis. Simula noon hanggang ngayon, ikaw pa rin naman talaga ang gusto ko eh. Walang nagbago dun. Salamat sa second chance, Dado. Papadudot, inilihim ko kay Star ang relasyon naming dalawa ni Tonya. Alam ko kasing hindi maganda ang reaksyon ni Star kapag nalaman niya kung ano ang ginagawa naming dalawa ni Tonya. Gumawa ako ng ibang kwento kung paano ako nagkapera na agad namang pinaniwalaan ni Star. Isa pa, hindi ko na kailangan pang banggitin si Tonya dahil plano ko naman noong makipaghiwalay sa kanya. Nabigyan ako ng pangalawang pagkakataong makasama si Star at hindi ko nasasayangin pa ang chance. Bago pa mahuli ang lahat ay kakalasan ko na si Tonya. Ang problema, Papa Dudut, ay hindi pala ganong kadaling magdesisyon. Marami nang nagawa para sa akin si Tonya para pakawalan lamang niya ako basta-basta. Napagtanto ko na hawak-hawak pa rin ni Tonya ang lahat ng meron ako sa ngayon. Ang tinitirhan ko, ang gamit na sasakyan, ang perang nagpapakain sa akin maging sa mga suot kong damit. Lahat ay nasa kamay ni Tonya. At kapag kumawala ako sa kanya ay kasabay din niyang mawawala ang mga ito. Isang bagay na hindi ko kayang mangyari. Sa akin pa rin kasi umaasa ang buo kong pamilya at kapag nawala si Tonya ay babalik ulit kami sa dati. Wala rin naman akong trabaho noon na babagsakan kaya wala akong ibang pagpipilian kundi ang manatili sa buhay ni Tonya. Itinuloy ko ang relasyon namin ni Star at kasabay nito ay patuloy pa rin akong nakipagkita kay Tonya. Ginawa ko ang lahat para maitago sila sa isa't isa pero may hangganan. Ang kakayahan kong yon, Papa Dudut. Dumating ang araw na kinakatakutan ko at yon ay nang mahuli ni Tonya ang relasyon namin ni Star. Papadudot, halos 1 taon na noon ang tagong relasyon namin ni Tonya. Samantalang 6 na buwan naman ang sa amin ni Star. Medyo mahirap ang magkaroon ng dalawang buhay na magkaiba. Lalo na at ang isa rito ay puno ng kasinungalingan. Minsan nga ay nalilito na rin ako sa mga nangyayari sa punto na muntik na akong mahuli sa sikretong tinatago ko. May pagkakataon noon na niregaluhan ko si Star ng kwintas na para dapat kay Tonya. Dumating din sa puntong sabay nila akong kinailangan. Pero dahil nakaschedule ako kay Tonya ay siya ang sinipot ko at nagrason na lamang ako kay Star. Alam kong nagkakaroon na noon ng pagdududa si Tonya. Bigla kasi siyang naghigpit sa akin. Oras-oras niyang inaalam kung saan ang kinakaroonan ko. Minsan nga ay nahuli ko siyang kinakalikot ang cellphone ko habang nasa CR ako. Mabuti na lamang at 2 ang gamit kong cellphone. Isa para kay Tonya at ang isa naman ay para kay Star. Ilang buwan din po akong tumagal sa ganong sitwasyon bago natuldukan ng lahat, Papa Dudut. Nasa kalagitnaan kami noon ni Star sa date namin nang biglang magpakita sa amin si Tonya nang walang pasabi. Mabuti naman na kapag day off ka ngayon. Kala ko ba busy ka tuwing Huwebes? Mabait yung boss ko eh. Pinayagan naman ako mag-off. Sinabi ko kasi may emergency ako. Aba, nagsinungaling pa ah. Yung mga ganyang boss na mababait, dapat hindi mo niloloko. Mahirap na makaharap ngayon ng boss na marunong umintindi, no? Ngayon ko lang namang ginawa to eh. Tsaka mabait akong empleyado. Kaya pinagbibigyan niya ako tuwing humihingi ako ng pabor. Mabuti naman kung ganon. Uy, nga pala, next week busy ako ha. Uwi kasi ako ng Lucena eh.
Bakit? Anong gagawin mo doon? Bibisitahin ko si nanay. Wala na ba sila sa Tondo? Sorry Wala kasi nung maghiwalay tayo. Hindi na kasi ako nakibalita sa kanila. Okay lang yun. Naiintindihan ko. Matagal na silang wala sa Tondo. Nung umalis ako, umuwi sila ng Lucena. Doon na sila tumira. Tsaka maghahanap ako ng magandang lugar kung saan pwede magpatayo ng business doon. Magtatayo ka ng negosyo sa Lucena? Oo, last month ko pa plano magtayo ng second branch doon. Kailan balik mo? Hindi pa ako sure. Baka 3-4 na araw ako doon. Matagal na rin kasi akong hindi nakakabisita sa kanila Ganon ba? Kung hindi ka nga sana busy, Well, hello! isasama sana kita Yes? Kilala ba kita? Hindi. Pero kilala ako ng kasama mo. Tonya! Anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat ako ang magsabi ng tanong na yan sa'yo? Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba may emergency ka? Naayos ko na yung emergency. Wala nang problema. Kung ganon, kitain mo ako mamaya. Maghihintay ako sa'yo. Ikaw po ba yung boss ni Dado? Boss? Oo, siya nga. Siya yung boss ko na sinasabi ko. Boss ko siya. Sorry po, ma'am. Pasensya na kayo. Akala ko kasi off niya ngayon. Ako talaga yung nagpumilit sa kanyang lumabas, kaya sana wag po kayong magalit sa kanya. At ikaw si... Ako po pala si... Star! Siya po si Star. Kaibigan ko po. Kaibigan. Ha? I see. Nice to finally meet you, Star. So paano yan? Maiwan ko na kayo at baka nakakabala na ako sa inyo. Hihintayin na lang kita mamaya, Dado. Alam mo naman siguro kung saan ako makikita, di ba? Opo. Mamaya na lang. Talaga, Dado? Kaibigan? Kaibigan mo lang ako? Sorry. Nabigla ako sa nangyari. Hindi ko inaasahan na makikita tayo ni Tonya. Kinakahiya mo ba akong girlfriend? Hindi. Hindi kita kinakahiya, Star. Mahirap kasing ipaliwanag Basta hindi pwedeng malaman ni Tonya na may girlfriend ako. At bakit naman? Nasa kontrata mo ba na bawal ka magka-girlfriend? Ipapaliwanag ko na lang sa susunod na pagkikita natin. Kailangan ko muna puntahan si Tonya. Aalis ka na? Kailangan Pasensya ka na, Star. Babawi ako sa susunod. Dado! Dado, sandali lang. Ano ba? Hindi pa ako tapos. Marami pa akong tanong. Nabigla ako sa hindi inaasahang pagdating ni Tonya, Papa Dudut. Kaya hindi agad ako nakapag-isip ng maayos na rason. Alam kong pareho silang nagtaka sa mga lumabas sa bibig ko. Si Tonya na pinalabas kong boss ko at si Star na ipinakilala ko bilang kaibigan. Nagalit si Star sa akin ng araw na yon dahil hindi ko inamin na girlfriend ko siya. Alam kong maging si Tonya ay ganon din ang nararamdaman ng mga oras na yon. Naipit ako sa sitwasyon kaya wala na akong ibang nagawa kundi ang magsinungaling. Hinayaan ko munang humupa ang init ng ulo ni Star bago ko siya muling kinausap. Sa halip ay si Tonya ang una kong hinarap. Aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, na natakot akong magpakita ulit kay Tonya matapos ang nangyari. Matalino siyang tao at alam kong alam na niya ang mga nangyayari. Kaya wala nang rason pa para magsinungaling ako sa kanya. Bago umuwi sa kondo ay sinubukan kong tawagan si Tonya sa kanyang cellphone para makapagpaliwanag. Pero hindi niya ako sinasagot. Wala na akong ibang choice noon kundi ang harapin siya mismo. Pagkarating ko sa tinitirhang kong kondo ay nadatnang ko si Tonya noon na naghihintay. Kalmado ang itsura nito pero alam kong sa loob-loob niya ay kumukulo na ang dugo niya. Isa sa mga pinagbabawal niya ang nilabag ko at ito ay ang makipagrelasyon sa iba habang kami pang dalawa, Papa Dudut. Tonya? Kanina ka pa ba dito? Maupo ka, Dado. Simulan mo nang magpaliwanag hanggat hindi pa mainit ang ulo ko. Tonya, kung ano man yung iniisip mo, hindi totoo yan. Kaibigan ko na talaga si Star. Kababata ko siya. Sabay kaming lumaki sa Tondo. Kababata? Kaibigan lang?
Talaga ba? Nagsinungaling ka sa akin na may emergency ka para lang sa kaibigan? Yan ang gusto mong paniwalaan ko? Totoong sinasabi ko. Maniwala ka naman sa akin. Walang namamagitan sa amin ni Star. Hindi ko siya girlfriend kung yun man ang iniisip mo. Huwag mo nang ipagpilitan, Dado. Hindi mo ako mapapaikot sa mga kasinungalingan mo. Alam kong girlfriend mo siya. Anong tingin mo sa akin? Bata na madaling mauto? Huwag ako. Dahil sa edad kong to, basang-basa ko na lahat ng mga galaw mo. Tonya! Umamin ka na. Girlfriend mo siya? Oo, dati. Naging kami noon. Nung nagkita kami uli, nagkabalikan kami. Sabi na nga ba eh. Akala mo hindi ko napapansin yung biglang pagbabago ng ugali mo? Dado, asawa ko nga nahuhuli ko sa mga kataksilan niya eh. Ikaw pa kaya? Sinadya mo bang magpakita sa amin kanina? Oo. Nung nagpaalam ka sa akin, sinundan kita mula dito hanggang sa meeting place nyo ng girlfriend mo. Bakit mo ginawa yun? Wala ka bang tiwala sa akin? Wala. Sinubukan kitang pagkatiwalaan, Dado, pero simula nung nagduda na ako sa mga kilos mo, binawi ko na ang tiwalang ibinigay ko sa'yo. Kailanman, hindi pa nagkakamali ang mga hinala ko at pinatunayan mo lang na tama ako, na hindi ka dapat pagkatiwalaan. Tahimik lang ako pero napapansin ko lahat ng galaw mo. Akala mo hindi ko nakikitang may ibang phone kang gamit? Na palagi ka nagmamadaling umalis tuwing nagkikita tayo? Na nababawasan ang atensyon mo sa akin? Naranasan ko na lahat ng bagay na yan sa asawa ko, kaya hindi mo na ako maloloko. Iniisip mo pa lang ang susunod na galaw mo, alam ko na kung anong gagawin mo. Alam mo kung bakit? Kasi pare-pareho lang kayo. Napaka one-dimensional niyong mga lalaki. Masyado kayong predictable. Sana maintindihan mo ako, Tonya. Oo, hawak mo ang oras ko pero di mo hawak ang puso ko. Di mo ko madidiktahan kung sino dapat ang mahalin ko. Gusto mo bang ipaalala ko ulit sa'yo yung mga bagay na hindi mo dapat gawin habang nakikipagkita ka sa akin? Hindi na kailangan. Nasa puso't isip ko lahat ng sinabi mong bawal kong gawin. Yun naman pala eh. So anong ka-estupiduhan to? Kayang-kaya kitang palitan, Dado. Kung nabago ko ang buhay mo sa isang pitik lang, kaya rin kitang ibalik sa dati ora mismo. Tonya, wag mo namang gawin to. Nag-aaral pang kapatid ko. Kailangan ko to. Kailangan kita. Pwes, sumunod ka sa gusto ko. Gagawin ko ang lahat. Bigyan mo lang ako ng second chance. Lahat? Sigurado ka ba dyan? Oo! Hindi mo alam kung gaano kalaki na itulong mo sa akin at sa pamilya ko. Malaking pasasalamat ko doon kaya sana hayaan mo akong bumawi. Madali lang naman akong kausap. Kung handa kang gawin ang lahat para sa akin, patunayan mo. Iwan mo si Star. Ano? Hiwalayan mo ang girlfriend mo. Di ko yan pwedeng gawin. Mahal ko si Star, Tonya. Mamili ka. Pamilyang binubuhay mo o ang taong mahal mo? Tonya naman. Sabihan mo ako kung nakapagdesisyon ka na. Maiwan na muna kita. Baka sakaling makapag-isip ka ng tama kung mag-isa ka. Papadudot, ang totoo ay mabait naman talaga si Tonya. Ito ang nakita ko sa pagsasama naming dalawa. Naging bato nga lang ang puso niya dahil sa mga naging karanasan niya sa kanyang asawa. Ang lalaking dati niyang minahal ay pinagtaksilan siya, hindi lang isang beses kundi paulit-ulit. Lahat ng ito ay kailangan niyang tanggapin para lamang mapanatiling buo ang kanyang pamilya. Hindi ko naman siya kinakampihan dahil meron akong nahihita sa mga masasamang ginagawa niya. Pero gusto ko lang din sabihin na kung ano man siya ngayon ay dahil pinagkaitan lang siya ng kapalaran. Ganon pa man ay hindi ko kayang ibigay ang hinihiling ni Tonya, Papadudot. Hindi ko kayang iwan si Star dahil siya ang totoong itinitibok ng puso ko. Noon pa man ay alam ko na ang kahinatnan ng relasyon naming dalawa ni Tonya. Hindi ko siya minahal. Pinakisamahan ko lamang siya dahil sa kanyang yaman at alam naming pareho yon. Kailangan niya ako at kailangan ko rin siya.
Sa madaling salita ay naggamitan lamang kami. Alam kong sa oras na iwan ko si Tonya ay mawawala na rin sa akin ang lahat ng yaman na meron ako. Kahit na anong gawin ko, kahit na sino man sa kanilang dalawa ni Star ang piliin ko, meron pa ring mawawala sa akin. Sa huli mas pinili ko ang taong makapagpapaligaya sa akin, Papa Dudut. Sa kanilang dalawa ni Tonya at Star, si Star ang pinili ko, Papa Dudut. Hindi ko kailangan ng marangyang buhay, mahirap man ang maghanap ng pera, ay kakayanin ko ito para lamang sa taong minamahal ko. Hindi ko kailangan ng malaking tirahan, ng magarang sasakyan at magandang kasuotan kung wala naman itong naibibigay na kaligayahan sa aking buhay. Si Star lang ang nakapagbibigay sa akin noon, kaya siya ang pinili ko sa kabila ng salaping magmumula kay Tonya. Si Tonya ang patunay na hindi lahat ng may kaya sa buhay ay masaya. Maraming ang pera si Tonya. Kaya niyang magpunta sa iba't ibang bansa anumang oras. Kaya niyang bilhin ang lahat ng nais niyang bilhin. Pero sa huli ay malungkot pa rin siya. Hindi kasi matutumbasan ng pera ang inaasam niyang pagmamahal na matagal na niyang gustong maranasan. Ayoko matulad sa kanya, Papa Dudut. Ito ang dahilan kung bakit handa kong talikuran ang lahat para lamang kay Star. Bago ako nakipaghiwalay kay Tonya ay kinausap ko muna si Star para liwanagin ang nangyari sa resto. Gumawa ako ng panibagong kasinungalingan para mapagtakpan ang nauna kong kalokohan. Pinalabas kong may gusto sa akin si Tonya at kapag nalaman niyang may girlfriend ako ay paalisin ako sa trabaho. Naniwala si Star sa mga sinabi ko, Papa Dudut. Ganon kalaki ang tiwala niya sa akin. Doon din ay pinangako kong hindi na ako magsisinungaling sa kanya at iiwanan ko na ang trabaho ko para sa kanya na siyang labis na kinatuwa ni Star. Pagkatapos nito ay sunod ako nakipagkita kay Tonya para tapusin na ang lahat. Late ka, saan ka na naman ang galing? Sorry, may kinausap lang ako. Ibig sabihin ba ng presensya mo rito may napili ka na sa aming dalawa? Oo, nakapagdesisyon na ako. Good. Maligo ka na. Kailangan mong bumawi sa isang oras na sinayang mo. Kanina pa ako naghihintay rito. Tonya, mag-usap tayo. Mag-usap tungkol saan? May kailangan pa ba tayong pag-usapan? Tungkol sa pinili ko. Tonya, si Star ang pinili ko, hindi ikaw. Anong sabi mo? Si Star ang mahal ko. Siya ang taong gusto kong makasama hanggang sa pagtanda ko. Mas pipiliin mo ang babaeng yon kesa sa akin? Aanhin ko ang yaman na meron ka kung hindi naman ako masaya. Tonya, alam nating pareho na hindi natin gusto ang isa't isa. Sex lang naman ang habol mo sa akin, di ba? At pera mo lang ang habol ko sa'yo. Sa tingin mo ba tatagal tayo sa ganitong sitwasyon? Pero mahal kita. Dado, willing akong ipaglaban ka basta piliin mo lang ako. Kahit iwalayan ko ang asawa ko kung gusto mo. Hindi mo ako mahal. Mahal mo ang mga bagay na naibibigay ko sa'yo na hindi kayang iparamdam sa'yo ng asawa mo. Sana huwag kang malito sa mga nararamdaman mo. Pero totoo, mahal kita, Dado. Ikaw ang gusto ko. Tapusin na natin to, Tonya. Eto yung susi ng kondo. Eto naman yung sa kotse. Iiwan ko na rin itong telepono na binili mo para sa akin. Hindi mo na kailangang ibalik yung mga yan. Para sa'yo talaga yan, please. Dado, wag mo naman akong iwan ng ganito. Di ba nangako ka sa akin? Pinangakuan mo ko na ibibigay mo ang lahat sa akin? Pangako yun kapalit na mahihita ako sa'yo. Masyado ako nabulag sa mga regalo mo, sa pera mo, kaya handa akong ibigay ang lahat noon. Pero iba na ngayon. Hindi ko na kailangan ng mga bagay na meron ako ngayon. Dahil nahanap ko na ang totoong makapagbibigay ng kaligayahan sa akin. At si Star yun. So itatapo mo na lang ako basta-basta? Matapos mo makuha ang gusto mo, iiwan mo ako ng ganito na lang? Tonya, huwag kang umastang biktima rito dahil ang totoo, naggamitan lang tayo. Nakuha ko ang gusto ko sa'yo, nakuha mo ang gusto mo sa akin, kaya quits lang tayo. Paano ng kapatid mo? Nag-aaral pa siya. Patitigilin mo siya sa pag-aaral para lang sumaya ka? Maghahanap ako ng trabaho para maipagpatuloy yung pag-aaral niya. Ikaw? Ni high school nga, hindi mo naranasan? Paano ka makakahanap ng trabaho? Maliban sa pagbebenta ng katawan, anong trabaho pang pwede mong gawin?
Hindi porket wala akong tinapos at mahirap lang ako, mamatahin mo na ako. Marami pa akong kayang gawin na hindi mo alam, Tonya. Yan ang problema sa inyong mahihirap. Nakatikim lang ng kaunting ligaya, handa nang iwan ang lahat. Hindi kayo marunong gumamit ng utak. Kaya kayo namamatay na mahirap eh. Kaya ka rin siguro malungkot hanggang ngayon kasi ganyan ang turing mo sa mga tao na nakakababa sa'yo. Oo, mahirap kami, pero kaya naming sumaya. Ikaw, nasa iyo na nga ang lahat, pero ang tanong, masaya ka ba? Kaya kong sumaya anytime, Dado. Marami akong pera. Sana nga. Sana kaya kang bigyan ng kaligayahan ng pera mo. Pero kahit anong gawin mo, hindi na mapipigilan ng pera mo pag alis ko. Sige, umalis ka. Iwan niyo ako. Ganyan naman kayo eh. Kapag nagsawa namang iiwan. Sanay na ako. Ano pa bang ina-expect ko? Pero ito ang tandaan mo, Dado. Hindi pa to ang huling pagkikita natin. Tingin mo makakaalis ka sa mga kamay ko ng basta na lang? Paalam, Tonya. Hindi pa tayo tapos! Huwag mo ako tinatalikuran! Dado! Pagkatapos kong iwan si Tonya ay agad kaming nag-live-in ni Star. Sa kanya ako tumira, Papa Dudut. Katulad ng inaasahan ay binawi ni Tonya ang lahat ng ibinigay niya sa akin. Nang tanungin ni Star kung ano nangyari sa mga ari-arian ko ay pinalabas kong nalubog ako sa utang. Kaya kinailangan kong ibenta ang sasakyan maging ang kondo na ginagamit ko. Simula noon ay hindi na nagtanong pa si Star tungkol sa nangyari. Mahirap man ay eto ang naging bunga ng pagsira ko sa tiwala ni Tonya. Tanggap ko na noon na babalik na naman ako sa paghihirap pero hindi ko hahayaang mangyari yon. Sinikap kong maghanap ng trabaho, yun nga lang dahil wala naman akong tinapos at wala ring sapat na karanasan ay nahirapan akong makahanap ng matinong trabaho. Ang nakitang solusyon ni Star sa problema ko ay ako ang naisip niyang mag-manage ng kanyang negosyo. Nang panahon na yon kasi, Papa Dudut, ay plano niyang magbukas pa ng isa pang negosyo kaya kailangan niya ng titingin dito. Ilang buwan nang lumipas ay naging maganda ang relasyon namin ni Star, Papa Dudut. Akala ko noon ay natakasan ko na sa wakas ang mga problema ko pero ang totoo ay paparating pa lamang pala kami sa isang malaking unos. Isang araw ay bigla na lang umuwi si Star at galit na galit. Oh, Star! Napaaga yata. Walang yaka! Bakit? Anong ginawa ko? Ba't mo ko sinampal? Kailan mo pa ako pinaglololoko? Ha? Kailan pa, Dado? Anong pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan. Tingin mo, bobo ako? Alam ko na ang totoo. Alam ko na ang lahat. Kumalma ka nga muna. Sabihin mo sa akin, ano yung totoong pinagsasabi mo? Kinausap ako ng boss mo kanina. Sinong boss? Kita mo? Sarili mong kasinungalingan, hindi mo mapanindigan. Nag-usap kami ni Tonya kanina lang. Nag-usap kayo ni Tonya? Anong pinag-usapan nyo? Kailangan ko pa bang ulitin ko anong sinabi niya sa akin? Kasi alam kong alam mo na ang sagot sa tanong mo. Kung ano man ang sinabi niya sa'yo, sinisiraan lang niya ako. Walang katotohanan na mga pinagsasabi niya sa'yo. Di ba sinabi ko naman sa'yo na may gusto siya sa akin? Kaya gagawin niyang lahat para lang masira tayo. Huwag mo nang subukang isalbay ang sarili mo dahil sirang-sira ka na sa akin, Dado. Star, pakinggan mo naman ang side ko. Mas maniniwala ka kay Tonya? Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Callboy ka? Ha? Oo, dati. Callboy ako dati. Nung walang-wala ako, kailangan ko ng pera kaya nag-callboy ako. Kaya kayo nagkakilala ni Tonya? Oo. Tapos pumayag ka maging kabit niya kapalit ng pera? Oo, ganun nga. Tapos habang kabit ka ng isang mayamang matrona, niligawan mo ko. Pinangakuan mo ko na ako lang ang babae sa buhay mo. Ako naman si tanga, sinagot naman kita. Ngayon, pinagsabay mo kaming dalawa. Tama, di ba? Totoo mga pinangako ko sa'yo, Star. Pero pinagsabay mo kami. Tama, di ba? Sumagot ka! Oo, pero hindi ko gusto mangyari yun. Nahirapan ako kumawala kay Tonya. Kailangan ko siya para makapag-aral ng kapatid ko. Sana intindihin mo naman ang sitwasyon ko. Intindihin?
Intindihin ang ano? Dado, ang laki-laki mong tao. Bakit hindi ka magbanat ng buto? Bakit kailangan mong kumapit sa matrona? Kung makapagsalita ka naman, parang hindi ka kumapit sa kano para makabangon sa buhay ah. Ang kapal ng mukha mong ihalin tulad ako sa'yo. Una sa lahat, hindi ako naging kabet. Pangalawa, wala akong mga taong pinagsabay na niloko, kaya wag mo akong itutulad sa'yo. Hindi kita niloko, Star. Totoo ang nararamdaman ko sa'yo. Kaya pala kinailangan mo magsinungaling. Si Tonya, boss mo, nagtatrabaho ka sa kumpanya, nalubog ka sa utang kaya ka nagbenta ng condo unit at sasakyan? Ano pa? Ha? Ano pang kasinungalingan ang isinaksak mo sa akin na pinaniwalaan ko? Star, nagawa ko lang naman ang lahat ng yun kasi naipit ako eh. Hindi! Ginawa mo lahat ng yon kasi ginusto mo. Kung sasabihin ko ba sa yung totoo nung simula pa lang, matatanggap mo ba ako? Di ka makasagot, di ba? Kasi kahit sabihin ko pa ang totoo sa'yo noon o ngayon, iisa lang ang kahinat na ng lahat. Magagalit ka pa rin sa akin. Kaya mas pinili ko na lang na itago sa iyong lahat bago ko tapusin yung sa amin ni Tonya. Ang kapal ng mukha mo? Ginawa mo pa akong rason para panindigan yung mga kasinungalingan mo? Star, please! Humihingi ako ng tawad sa'yo. Huwag ka nang humingi ng tawad kasi hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Makakaalis ka na. Bibigyan kita ng 1 oras para mag-empake. Star, huwag ka namang ganyan! Gusto ko pagbalik ko, wala ka na rito sa pamamahay ko! Papa Dudut, sinubukan kong isalba ang relasyon namin ni Star sa abot ng aking makakaya. Pero kahit na anong gawin ko ay ayaw na niya akong pagkatiwalaan. Nang araw ding yon ay nakipaghiwalay siya sa akin at pinalayas niya ako sa kanyang bahay. Napilitan po akong bumalik sa Tondo, ang lugar na nagpaalala sa akin kung gaano kahirap ang buhay. Halos araw-araw ko noong pinupuntahan si Star para humingi ng pangalawang pagkakataon. Pero ni anino niya ay ayaw makipagkita sa akin. At dahil nga sa galit ay sinugod ko si Tonya sa kanilang pamamahay. Kinausap ko ang asawa niya at isiniwalat ang lahat na nangyari sa amin dalawa ni Tonya. Nagulat ako nang tawanan lamang ako ng asawa niya. Para bang wala siyang pakialam sa nangyari. Sa halip na magalit kay Tonya ay binantaan pa niya ako na kapag lumapit ako sa pamilya nila ay sa kulungan na ang magiging bagsak ko. Nag-file sila ng restraining order dahil sa panggugulo ko. Simula noon ay hindi ko na po sinubukang bumalik pa sa lugar na yon. Lumipas nga ang mga buwan ay unti-unti ko na ring natanggap na wala na talaga kaming pag-asa ni Star na magkabalikan. Siguro ay eto na rin ang karma ko dahil 2 babae ang niloko ko at pinagsabay. Sa sumunod na taon ay nabalitaan ko na lamang na ikinasal na pala si Star. Muli po akong bumalik sa hirap. Ganoon pa man ay hindi ko na binalikan ang mga dating gawain kong pagnanakaw at pagbebenta ng laman. Sinikap ko pong magbago, Papa Dudut. Naghanap ako ng trabaho at paunti-unting bumangon sa buhay. Sa ngayon ay nakatira pa rin ako dito sa Tondo. Medyo maayos-ayos na rin naman ang buhay namin. Hindi man marangya pero napupunan na namin ang mga pang-araw-araw naming pangangailangan. 45 years old na ako sa ngayon. Wala nang girlfriend at wala ring asawa. Hindi ko alam kung mabibigyan pa ba ako ng pagkakataong magmahal muli. Hindi ko pa naman sinasara ang puso ko, Papa Dudut. At kung sakali mang may dumating, ay sisiguraduhin kong magiging tapat ako sa kanya gamit ang mga natutunan kong kamalian sa aking nakaraan. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat, Papa Dudut, sa pag-share ng kwento ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Dado. Wala talagang maayos na dulot ang pagsisinungalin, mga kapuso. Kung sa simula pa lang ay alam na nating mali ang ginagawa nating kalokohan, huwag na tayong umasa pa ng happy ending. Binigyan tayo ng utak para malaman kung alin ang masama sa hindi. Sana'y huwag nating sayangin ito sa paggawa ng kamaliang pagsisisihan din natin sa huli. Huwag nating gamiting rason ang kahirapan para gumawa ng kasalanan dahil alam nating lahat
na kapag gusto nating makuha ang isang bagay, maraming maayos na paraan, pero kapag ayaw, maraming dahilan. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. May mga pinaghihiwalay na muling pinagsasama. Ikaw kabarangay, gaano ka kahandang magbigay ng ikalawang pagkakataon at magpatawad sa mga taong malapit sa puso mo? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo at sa ating mga kabarangay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Cha, 16 years old at taga Laguna. Avid listener na po ako ng Barangay Love Stories at umaasa po ako na sana ay mapansin ninyo ang kwento ng buhay ko na ipinadala ko sa inyong programa. At thank you in advance sakaling mapili po ninyong e-ere sa radyo. Gusto ko lamang po sanang i-share ang mga pinagdaanan namin ng Nanay Marico sa buhay. Alam ko po na lahat naman tayo ay may mga malulungkot at masasakit na nakaraan. Lagi pong sinasabi sa akin ng nanay ko na balang araw lahat ng yon ay magiging alaala na lamang at darating din po ang sandali na mapapalitan nyo ng kaligayahan. Hindi ko pa po naiintindihan noon kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero hindi tumigil ang nanay ko sa pagpapaalala sa akin na kahit mahirap ang buhay naming dalawa, umaasa pa rin kami na magiging maayos ang lahat. At aaminin ko na malaki ang impluwensya ng mga paalala niyang yon sa akin upang hindi ko maramdamang kulang ako kahit na wala akong kinamulatang tatay. Nay, nandito na po ako. Anak, mabuti dumating ka na. Mano po, Nay? Kumusta na po ang pakiramdam nyo? May lagnat pa po ba kayo? Wala na. Effective yung gamot na pinainom mo sa akin kanina. Ay, mabuti naman po kung ganon. Nag-aalala po kasi ako sa inyo pero ayaw nyo namang magpaalaga sa akin. Ayun, buong araw ko kayong inisip habang nasa school ako. Ikaw talaga. Siyempre, mas importante pa rin ang pag-aaral mo, nak. Di ba kamo may exam kayo? Nung isang gabi ka pa nga nagre-review eh. Kaya alam ko na mahalaga sa'yo yun. Pero mas mahalaga pa rin po kayo sa akin, Nay. Paano na lang kung may nangyaring hindi maganda sa inyo rito habang nasa school ako, di ba? Hindi ko po makakaya kung pati kayo mawawala sa akin. Hindi ko po alam ang gagawin ko, Nay. Maayos na naman si nanay. Tsaka hindi pa ako kukunin ng Panginoon dahil marami pa akong dapat gawin. Isa na doon ang igapang ang pag-aaral mo hanggang makatapos ka sa kolehiyo. Kaya nga kahit maganda kuba na ako sa pagtatrabaho, titiisin ko. Alang-alang sa'yo, anak. Ay, nandun na po tayo. Pero wag niyo naman pong pagurin ng sarili niyo. Balita ko, hindi kayo kumakain sa tamang oras, tapos nagpapatuyo rin kayo ng pawis sa likod. Talagang magkakasakit po kayo niyan, Nay. Wala po ako lagi sa tabi niyo para paalalahanan kayo ng mga bagay na sinasabi niyo rin sa akin. Tingnan mo tong batang to. Biglang ako naman ang pinagalitan. Hindi po ako nagagalit. Nagpapaalala lang po ako. Hindi ba sabi nyo, kahit alam na natin ang isang bagay, importante pa rin na may nagpapaalala sa atin? Kaya nga kahit nanay ko kayo at anak nyo ko, hindi po ako magsasawa o mapapagod na magsabi sa inyo, nanay. Mahal na mahal ko po kayo. Tsaka ayoko may mangyaring masama sa nag-iisa kong magulang. Nakakataba naman ang puso na marinig yung mga salitang yan mula sa'yo, nak. Napakaswerte ko kasi dumating ka sa buhay ko. Kung wala ka, sigurado nabaliw na ang nanay. Nay naman eh.
Siyempre, mahirap na nga ang buhay tapos mag-isa pa ako. Ako rin naman po, masisiraan po ako ng ulo kapag nawala kayo. Kaya please lang po, sa susunod makikinig na kayo sa akin para hindi na rin kayo nagkakasakit. Baka po nakakalimutan nyo, nagkakaedad na po kayo. Naku, hindi ko naman nakakalimutan na tumatanda na ang nanay mo. Hindi pa naman ako ulyanin. Saka huwag ka nang masyadong mag-alala. Tatandaan ko na ang mga sinabi mo, promise yan. Sige, Nay. Noted po yan, ha? Ay, o nga pala, Nay. May dala po akong pagkain. Birthday kasi ng kaklase ko, tapos pinapunta ako sa bahay nila. Pinagbalot din po ako ng handa. Matutuwa kayo kasi may spaghetti dito. Sandali lang po, ha. Maghahain lang po ako. Naku, mukhang mapaparami ang kain ko nito. Tama po yun, Nay. Bumawi po kayo ng kain para lumakas po kayo kaagad. Papa Dudut, matagal nang hiwalay ang mga magulang ko. Wala pa ako noon sa mundo nang iwan ni nanay si tatay dahil nananakit ito. At bago pa siya nito mapatay ay naisipan na niyang umalis sa poder nito, kaso ay naiwan naman kay tatay ang nooy 3 taong gulang kong kapatid na si Ate Eileen. Hindi po alam ng nanay ko na ipinagbubuntis niya ako noon. At huli na bago niya yon nalaman. Kung tutuusin ay nalagay pa po sa alanganin ng buhay namin pareho nang lumabas ako sa tiyan ni nanay sa 7 buwan ng pagbubuntis niya. Tandang-tanda ko pa noon na na-ER ako at kinailangan niya ng malaking halaga para mabuhay lamang ako. Sa kabila ng lahat ay thankful pa rin si nanay dahil hindi kami noon pinabayaan ng may kapal. Sa pagpapatuloy po ng aming buhay, nangamuhan lamang po si nanay at madalas ay kasakasama niya po ako sa trabaho niya hanggang sa magkaedad ako dahil wala namang magbabantay sa akin. Kung hindi naman po siya magtatrabaho, pareho kaming mamamatay sa gutom. Kaya nga kahit doble yung hirap ay nagtiis po si nanay para maitaguyod lamang ako, Papa Dudut. Bilang anak ay walang araw at gabi na hindi ako naging proud sa siyang may-ari rin ng maliit na kwarto na inuupahan namin. Nay, kanina pa po kayo malungkot at nag-aalala dyan. Ano po ba kasing nangyari? Kasi naman, narinig ko ang mga kamag-anak ng namatay kong amo na sila na raw ang mamamalakad nitong tinitirhan natin, nak. Nako, natatakot lang ako dahil baka paalisin nila tayo. Bakit naman po nila tayo paaalisin, Nay? Wala naman po tayong ginagawa sa kanila. Tsaka yung amo niyo po yung nagpatira sa atin dito sa paupahan niya. Nandun na tayo. Pero noon yun, nung nabubuhay pa siya. Ay, anak, alam mo naman na sumasala tayo sa pag-aabot ng bayad natin ng renta rito, di ba? Pero pinagpapaumanhinan lang tayo nang namatay kong amo dahil naaawa siya sa ating magnanay. Kaso ngayon nawala na siya. Baka paalisin na rin tayo rito dahil hindi tayo regular na nakakapagbayad ng renta. Hindi naman po siguro nila gagawin yun, Nay. Alam naman nila na mahirap pa tayo sa daga, tapos papaalisin pa nila tayo dito. Tsaka ngayon lang naman po tayo hindi regular na nakakapag-abot dahil nagkasakit nga po kayo, tsaka hindi po nakakapasok sa trabaho. Sana nga mapagpasensya nila ang sitwasyon natin. Nagsisikap naman tayo sa buhay na balang araw makakaahon din tayo sa hirap, nak. Kaya nga po, Ating dalawa. Pero bata ka pa, hindi mo dapat masyadong pinoproblema ang mangyayari sa hinaharap. Ang pag-aaral mo ang dapat na inaatupag mo. Pasensya ka na kung nakapagsasabi ako ng mga hinaing ko at pangamba. Pero hindi ibig sabihin nun ipoproblemahin mo na rin ang mga bagay-bagay na dapat ako ang nag-aalala. kung sosolohin niyo po ang problema at pag-aalala, mahihirapan po kayo, Nay. Kahit bata pa po ako, may muwang na po ako sa mundo. Alam ko po kapag malungkot kayo o may masakit sa inyo, pwede niyo pong sabihin sa akin ng mga kinakatakot niyo. Wala man po akong magagawa sa ngayon, at least gumaan po yung pakiramdam niyo.
Alam mo, nak, tama ka. Medyo nawala nga ang pag-aalala sa dibdib ko kasi nakwento ko na sa'yo. Kita nyo? Sabi sa inyo, kausapin nyo lang po ako eh. Kaya, Nay, wag na po kayo masyadong mag-alala ha, dahil hindi po mangyayari ang kinatatakutan nyo. Hindi po tayo mapapaalis sa tinitira natin kasi makakapagbayad naman po tayo sa mga utang natin. Tama yun. Bukas na bukas makikipag-usap ako sa kanila. Tapos mas dodoblehin ko pa ang sipag ko sa pagtatrabaho para madagdagan ang kita ko. Pero wag po kayong masyadong magpapagod, Nay ha. Aba, oo naman. Alam kong magagalit ka sa akin kapag nagkasakit uli ako. Hindi po, Nay. Magagalit lang po ako kapag pinabayaan yung sarili nyo. Papa Dudut, maswerte si nanay dahil nakakatagpo siya ng mga taong may mabubuting puso na siyang kinakasangkapan ng Diyos para mapadali ang aming buhay. At isa na nga po doon ang amo niya na nagpatuloy din sa amin sa paupahang bahay nito para aming tuluyan. Kaya lang matapos nga po nitong mamatay ay nagkaroon ng pagkakataon ng mga kamag-anak niya na angkinin ang properties niya. Kasama na po doon ang mga paupahan niya. At ang unang ginawa ng mga kamag-anak niya ay paalisin kami. Ang totoo ay hirap po kaming makabayad ng renta ni nanay kaya pinag-initan nila kami at sinabi sa amin na hindi sila ampunan. Nang mga panahon na yon, kahit na anong pagmamakaawa ang gawin namin ay hindi nila kami pinapakinggan, Papa Dudut. Naiyak na nga lang kami ni nanay habang isa-isang dinadampot ng mga damit at gamit namin sa lupa na pinagtatapo nila. Akala ko po talaga ay matutulog kami ni nanay sa kalsada ng gabing yon pero mabuti na lamang dahil tinulungan kami ng kaibigan ng namatay na amo ni nanay na nakilala niya matapos nitong umattend sa burol noon. Sa awa ng Diyos, meron po kaming bubong na nasilungan at maayos na higaang tinulugan. Matapos kami nitong patuloyin at kupkupin sa bahay niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, bukod sa pagpapatuloy sa amin ng kaibigan ng dating amo ni nanay sa bahay nila, ay binigyan din po niya ng trabaho si nanay sa pamamagitan ng pagbabantay sa tindahan niya. Hindi nga po nagtagal ay nakaipon kami ng sapat na halaga ng pera para makapagrenta ng kahit na maliit na kwarto malapit lang din sa pinapasukan ni nanay. Walang hanggan pa rin po ang pasasalamat namin sa Poong May Kapal dahil sa kabila ng mga pagsubok sa buhay na pinagdaraanan namin ay lagi pa rin po niya kaming tinutulungan. Kung kami lang kasi ni nanay ay siguradong baka nasiraan na kami ng ulo dahil sa sobrang hirap. Nagsumika po si nanay sa pagtatrabaho para matustusan ang pag-aaral ko at pagkain namin sa pang-araw-araw, Papa Dudut. Bilang ganti ay nagsisika po ako para makapagtapos nang sa ganon ay maibalik ko lahat ng sakripisyo ng nanay ko sa akin simula bata pa lamang ako. Naniniwala ako na deserve niya yon. Matapos ang mga paghihirap na pinagdaanan niya sa buhay, mabuhay labang niya ako at madala sa mundo na ito. Tanging hiling ko lang po sa Diyos ay bigyan niya ang nanay ko ng mahabang buhay at mabuting kalusugan sa araw-araw. Nak, napakaswerte pa rin natin kasi meron at meron pa rin mga tao na kinakasangkapan ng Panginoon para tulungan tayo, no? Opo, Nay. Naniniwala po ako na merong Diyos na tutulong sa atin, lalo kapag kailangan natin siya. Pero hindi ko pa rin po mapigilang mapaisip Tungkol saan naman, nak? kung bakit po merong mga masasamang tao. Katulad na lang nung mga kamag-anak ng namatay niyong amo na nagpalis sa atin dun sa tinitira natin. Hindi po ba sila naaawa sa atin? Wala na po ba talaga silang konsensya? Bakit kailangan nila tayong tratuhin na parang maruruming hayop? Ay, Cha, hindi ko rin alam ang sagot sa tanong mo pero wala na tayong magagawa kung ayaw nila na manatili pa tayo doon.
Kung tutuusin, mas mabuti ang kalagayan natin ngayon eh. Nandun na po tayo. Pero paano kung hindi tayo tinulungan ng kaibigan ng dati niyong amo? E di sa kalsada po tayo natulog. Hanggang ngayon po, hindi ko pa rin po ma-imagine na magpalipas tayo ng gabi sa kalye. Paano na lang kung may nangyaring masama sa atin doon, Nay? Paano na lang kung umulan ng malakas? Wala po tayong masisilungan at magkakasakit po tayo. Hindi naman yun nangyari kasi kinaaawaan pa rin tayo ng Diyos. Pero naisip ko, sana matagal na pong naawa sa atin ng Diyos, Nay. Ano naman ang ibig mong sabihin, Nak? Ang ibig ko pong sabihin, sana matagal na po niya tayong tinulungan na magkaroon ng sarili nating bahay para hindi na po tayo palipat-lipat. Kasi kahit sanay na tayo sa ganun, nakakapagod pa rin po eh. Anak, nasa ating mga gawa ang katuparan ng mga pangarap natin sa buhay. Katulad ng sinasabi mong pagkakaroon natin ng sariling bahay. Ang Diyos, patnubay natin siya at pag-asa para magpatuloy at magsumikap sa buhay. Saka imbis na questionin mo siya, dapat nga magpasalamat ka sa kanya kasi hindi natin naranasan yung sinasabi mo na matulog sa kalsada o mapahamak doon, maulanan at magkasakit. Mapalad pa rin tayo dahil nagpadala siya ng mga tao para tulungan tayo. Sorry po, Nay, kung masyado po ako nag-isip ng hindi magaganda. Ayos lang yun, Nak. Lahat naman tayo dumarating sa punto na madadaig ng mga problema. Pero lagi pa rin nating isipin na lilipas ang lahat. Meron at meron pa ring mga mabubuting tao na tutulong sa atin. Balang araw, gusto ko po ako naman yung tumulong sa kapwa ko kasi alam ko yung pakiramdam na nangangailangan. Mangyayari yon kapag nagsumikap ka at hindi mo kukwestiyonin ang plano ng Diyos sa'yo, anak. Oo, mahirap sa umpisa pero wala tayong hindi malalagpasan kapag kasama natin siya. Salamat po sa palaging pagpapaalala. Malaking bagay po yung mga payo nyo, lalo kapag nakakalimot ako. Ikaw din naman, lagi mo akong pinapaalalahanan. Saka, sino-sino pa bang magtutulungan? Tayong dalawa rin naman, diba? Opo, Nay. O siya, tama na nga tong usapan na to. Mabuti pa tulungan mo na ako maghain doon para makakain na tayo. Nagluto ako ng paborito mong adobong sitaw, Nak. Talaga po, Nay? Naku, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko itataob yung kaldero. Papadudot naniniwala pa rin po ako na likas na mabuti ang bawat nilalang ng Diyos. Kasi kahit mas marami yung mga masasama at malulungkot na balita sa telebisyon at social media, ay meron pa rin pong iilan na mababait at pilit na nagpapakabuti. Pero minsan kahit na anong pangaral sa akin ni Nanay na lahat ng tao ay ganon o kahit papaano ay merong kabutihan sa puso, ay hindi ko po yun may apply sa sarili kong ama. Bata pa lamang ay lagi ko nang iniisip na masama siya. Kasi kung totoong mabait siya ay hindi niya hahayaang masira ang aming pamilya. Kung totoong mahal niya si Nanay ay hindi niya ito paulit-ulit na sasaktan. Madalas ay naiinggit po ako sa mga kaibigan ko na biniyayaan ng mabuti at mapagmahal na tatay. Naitatanong ko sa Diyos, ano kayang pakiramdam na may tinatawag na tatay o papa sa pamilya? Lagi-lagi ko pong iniisip ang mga bagay na yon, pero ayoko namang bumalik pa si tatay sa buhay namin dahil pakiramdam ko ay mas magiging doble ang pasakit na pagdadaanan namin ni Nanay. Kaya lang ay mapagbiro ang kapalaran dahil isang araw ay bigla ko na lamang naabutan sa inuupahan namin ni Nanay ang tatay ko, Papa Dudut. Nay? Sino po siya? Siya, anak. Siya ang tatay mo. Hindi ko po tatay ang taong yan. Wala na po akong tatay, di ba? Anak, huwag mo namang sabihin yan. Kaya nga ako bumalik dito para magsama-sama na tayong pamilya. Nagkausap na kami ng nanay mo at nagkapatawaran.
At ano po bang palagay niyo sa akin? Na ganong-ganong kadali kayong patawarin? Nay, bakit niyo naman po pinatawad ang taong yan? Di ba malaki ang kasalanan niya sa inyo? Nakalimutan niyo na po ba na sinasaktan niya kayo nung araw? Kaya nga umalis kayo sa puder niya at nakipaghiwalay? Anak, nakikiusap ako. Pakinggan mo muna ang tatay mo. Hindi na siya yung dating tatay mo na nananakit. Totoo yun, Cha. Nagbago na ako. At nagsisi na rin ako ng gusto dahil sa ginawa ko noon sa nanay mo. Walang araw simula nung umalis siya sa bahay natin na hindi siya sa akin hinanap ng ate Ellen mo. Doon ko naisip kung gaano ako kasira ulo dahil hinayaan ko masira ang pamilya natin. Buti po alam niyo. Tsaka ano ba? Tatay mo pa rin ang nasa harapan mo. Huwag mo siyang bastusin dahil hindi kita tinuruan ng ganyan. Hindi ko po siya binabastos, Nay. Sinasabi ko lang po yung totoo. Hindi ko po talaga kasi maintindihan kung bakit bigla-bigla na lang siyang umeepal sa buhay natin. Masaya naman po tayo na wala siya, di ba? Kaya naman po natin. Nabuhay niyo nga ako ng kayo lang tapos bigla-bigla magbabalik siya para ano? Buuin yung pamilya natin? Hoy Mama, para po sa kaalaman nyo, matagal na pong buo ang pamilya namin ni Nanay. Kaya hindi nyo na po kailangan bumalik sa amin kasi kaya na po naming dalawa. Pinabayaan nyo nga po kami noon eh. Tapos bigla-bigla, maghahabol kayo ngayon? Sinabi kong huwag kang bastos! Marie, tama na yan. Anak, sorry. Cha, anak, ayos ka lang ba? Huwag kayong lalapit sa akin, galit ako sa inyo! Galit din ako sa inyo, Anay! Sorry, nak, hindi ko sinasadya. Kung gusto niyo magsama po kayo, basta ako hindi ko pa matatanggap ang taong yan! Cha, sandali! Kakausapin ko na lang siya kapag kalmado na siya. Paano kung hindi niya ako matanggap? Paano kung hindi na mabuo ang pamilya natin? Huwag mo na lang munang masyadong isipin ang tungkol sa bagay na yun. Sa ngayon, bumawi ka sa anak mo. Iparamdam mo sa kanya na nagsisisi ka na sa ginawa mo at desidido ka na mabuo ang pamilya natin uli. Papa Dudut, sabihin niyo na po na masama akong anak dahil sa naging asal ko at pananalita sa tatay ko. Pero masisisi niyo ba ako? Buong buhay ko ay wala akong itinuring na ama tapos ay bigla-bigla na lamang na walang pasabi na magbabalik siya sa buhay namin ng nanay ko. Kung nasikmura siya ng nanay ko na patuloyin sa pamamahay namin, kausapin at ituring na parang bisita, pues ako po ay hindi. Ni ayaw ko nga siyang tignan sa mga mata at ayaw kong pakinggan ang mga sinasabi at pakiusap niya. Alam ko na may magsasabi dyan na tatay ko pa rin siya kahit pagbali-balik ta rin kuma ng mundo. Oo, nando na tayo sa hindi mawawala na magkadugo kami at siya ang dahilan, Papa Dudut, kung bakit ako nabubuhay ngayon. Pero ng mga panahon na yon ay nagbingi-bingihan po ako, Papa Dudut. Meron pa rin naman akong karapatang magalit sa kanya dahil sa mga pinaggagawa niya noon kay nanay. At meron pa rin akong karapatang kamuhian siya ng paulit-ulit kahit na sabihin niyang nagbagong buhay na siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nanay ko, Papa Dudut. Siya na nga itong ginawa ng masama ng tatay ko ay siya pa rin ang unang tumanggap at nagpatawad dito. Nang mga panahon na yon ay aaminin ko na kahit siya ay kinaiinisan ko. Hindi ko po kasi maintindihan kung bakit napaka-rupok niya. Hindi ko naman siya pinagbabawalang mag-asawang muli kung gugustuhin niya pero parang ang hirap tanggapin ang plano niyang pakikipag-ugnayan sa tatay ko. Malakas po ang paniniwala ko na nagbalik lamang si tatay sa buhay namin ni nanay para saktan lamang siya ng gusto. Marami po akong tanong noon, Papa Dudut. Tulad ng posible ba na magbago ang isang tao at ma-realize niya isang araw kung ano yung mga kasalanan niya sa kapwa niya. Kung oo, bakit gusto niya pa ulit bumalik sa buhay ng mga taong nasaktan niya? Hindi ba niya alam na yung paghihiwalay nila ng landas ang pinakamabuting regalo niya para sa mga taong nagawa niya ng masama? Yun po ang eksaktong damdamin ko ng panahon na yon tungkol sa pagbabalik ni tatay sa buhay namin. At kahit na nga sabik na sabik akong mabuo ang pamilya namin kasama ang ate ko ay hindi mawala-wala ang takot sa puso ko na baka sa umpisa lamang masaya
Tapos mas masakit pala sa dulo. Anak, hindi ka pa ba nagugutom? Nagluto ako ng paborito mong ulam. Nakahain na dun sa mesa. Okay lang po ako, Nay. Hindi pa po ako gutom. Tsaka kailangan ko po kasing tapusin tong assignments ko eh. Deadline na po kasi sa makalawa. Ay, galit ka pa rin ba sa akin? Nay naman eh. Alam niyo naman po na hindi ko kayo kayang tiisin, di ba? Tsaka, hindi po ako galit. Naiinis lang po ako. Naiintindihan ko kung saan nanggagaling ang inis mong yan. At pasensya ka na kasi binaliwala ko ang feelings mo, anak. Tapos nasaktan pa kita. Hiyang-hiya ako sa sarili ko matapos kong gawin sa'yo yun. Kasalanan ko rin naman po kasi naging bastos ako. Tama po kayo nang sabihin yung hindi niyo ako pinalaki ng ganon. Kaya palagay ko dapat lang talaga na sampalin niyo po ako. Ikaw talaga? Hindi nga kita pinadadapuan sa lamok ng baby ka pa kasi sobrang selan mo kaya. Kaya pasensya ka na talaga, anak ha. Wala na po yun. Apology accepted. Pero Nay, ano po bang plano niyo? Sigurado na po ba kayo na may kipagbalikan kayo kay tatay? Ang sa akin lang naman po, paano po kung saktan niya ulit kayo? Hindi ko po siya mapapatawad pag nangyari yun. Nakikita ko naman sa tatay mo na sincero siya sa mga sinasabi niya sa akin, nak. Alam mo ba nung nagkausap kami, humingi kagad siya ng tawad sa akin. Umiyak din siya at kulang na lang magmanikluhod siya sa harap ko. Inawat ko na nga lang kasi ayoko namang gawin niya yun. Oo, may kasalanan siya sa akin nun. Hindi pa rin naman mawawala yung takot sa dibdib ko na baka isang araw maulit-uli yung naranasan ko sa mga kamay niya kapag pinabalik ko siya sa buhay ko at sa pamilya natin. Kung mangyayari yun, hindi ko mapapatawad ang sarili ko lalo kung idadamay ka pa niya. Kaya nga nagdadasal ako sa Diyos. Humingi ako ng patnubay sa kanya kung tama ang desisyon ko na bigyan pa ng tsansa ang tatay mo para makasama natin. Sa huli, magaan ang dibdib ko, anak. Kaya alam ko rin na tama ang desisyon kong yun. Bukod doon, miss na miss ko na ang ate mo, nak. Hindi ko siya nakita at nakasama ng mahabang panahon. Pero alam ko naman na hindi ko pwedeng ipilit sa'yo na tanggapin uli ang tatay mo. Mahalaga sa akin ang kapakanan mo. Nay, mahalaga rin po sa akin ang kapakanan nyo. At kung mas magiging masaya kayo sa second chance na binigay nyo kay tatay at sa pamilya natin, susubukan ko po na tanggapin siya. Nandun pa rin po yung alinlangan. Pero alam ko na sa likod po natin ng Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan. Kasi hindi naman niya tayo pinabayaan, di ba? Salamat, nak, dahil malawak ang pangunawa mo. Sobrang proud na proud ako sa iyo sa mga bagay na handa mong isang tabi alang-alang sa ating pamilya. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din po kita, Nay. At wala akong hindi kayang gawin para po sa pamilya natin. Papadudot matapos po ang pag-uusap naming yon ni nanay ay aaminin ko na nahiya ako sa sarili ko at sa asal ko. Hindi naman po kasi talaga tama na hayaan kong mamayani ang galit sa puso ko lalong-lalo na sa sarili kong ama. Hindi naman po talaga sagad sa buto ang galit ko sa kanya. Siguro ay mas nangingibabaw lang sa akin yung takot dahil ayoko nang masaktan muli kami ng nanay ko dahil sa pag-asa na mabubuo ulit ang aming pamilya. Pero mabuti pa rin po ang Diyos dahil pinatunayan niya sa amin ni nanay na merong mga pagkakataon sa buhay na ibinibigay kapag nararapat na ang panahon. At yun po ang pagkakabalikan nila ni tatay. Kitang-kita ko naman po ang effort ng tatay ko na makabawi sa amin ni nanay at mas maging mabuting padre di pamilya sa amin. Kaya kahit nasa pag-a-adjust pa rin ako ay hindi ko naman po tuluyang sinarado ang puso ko
na balang araw ay mapapatawad ko na po si tatay at mabubuong muli ang pamilya namin nila nanay. Mahal, sinuot ba ng anak natin yung bestidong binili ko? Oo. Alam mo, tuwang-tuwa nga si Cha nung binigay ko. Sabi ko galing sa'yo. Ayaw ngang bitiwan tapos panay-ikot dun sa salamin. Gustong-gusto niya yung damit, mahal. Ang ate Ellie niya pumili ng damit na yun para raw pareho sila. Naku, dapat pala isinama ko na rito ang kapatid niya para nagkita na sila. Kaso patapos pala ang klase ng panganay natin eh. Kaya bali ang mangyayari, dadaanan na lang natin siya sa eskwelahan mamaya. Ayos lang yun. Hindi na ako makapaghintay na makita silang mag-ate. Cha, anak! Kanina ka pa dyan sa banyo ah. Hindi ka pa ba tapos magbihes? Sandali lang po, Nay. Mukhang kinakabahan ang anak mo. Narinig ko po yun, Nay, ah. Wow anak, tama nga ang nanay mo. Bagay na bagay sa yung bestidang suot mo. Lalo kang gumanda. Tay naman eh. Nagsasabi lang ng totoo ang tatay mo, nak. Tiningnan mo na ba ang sarili mo sa salamin? Ang ganda-ganda mo. Kanino ka pa magmamana? Sa akin lang naman, di ba? Totoo po yan, Nay. Kasi pareho tayong maganda. Excited ka na ba sa labas natin, nak? Opo, Tay. Gusto ko na kayong makasama pati si ate. Pero kinakabahan pa rin po ako kasi first time nating lalabas na isang pamilya. Nasanay po kasi ako na si nanay lang ang kasama ko eh. Huwag kang kabahan anak, dahil pamilya mo kami. Kumilos ka lang na natural para maging komportable ka. Sorry ulit kasi kailangan mo maranasan na lumaking walang kinikilalang ama. Bukod dun, ang dami niyo ring hirap na pinagdaanan ng nanay mo. Ang totoo, hanggang ngayon, hiyang-hiya pa rin ako sa inyong dalawa. Laki na lang talaga ng pasasalamat ko sa Diyos dahil tinanggap niyo pa rin ako sa buhay niyo nang bumalik ako. Naniniwala ako na mabuti ang Diyos dahil binigyan niya tayo ng ikalawang pagkakataon para mabuo ang pamilya natin. Kaya gagawin ko ang lahat para hindi sayangin ang pagkakataon na yun. Babawi ako sa inyo at gagawin ko makakaya ko para maging mabuting padre de pamilya. Anak, ang tagal kong hiniling na mangyaring araw na to. Gabi-gabi, bago ako matulog, lagi kong pinagdarasal sa Diyos na sana makita ko na ulit ang nanay mo. Tapos nung malaman kong buntis pala ang nanay mo nung magkahiwalay kami, sobrang saya ng puso ko. Kaya nga na makita ko yung galit mo sa akin noon, nalungkot ako ng gusto. Pero hindi naman kita masisisi dahil karapatan mo yun, anak. Malaki ang pagkakasala ko sa inyo ng nanay mo. Nakaraan na yun, mahal. At nagkausap na kami ni Cha. Matalino ang anak natin. Naiintindihan niya ang sitwasyon. Tama po si nanay. Ang mahalaga po sa akin ngayon, mabuo po ang pamilya natin. Mahal na mahal ko kayo ng nanay mo, Cha. Mahal ko rin po kayo. Namin po ni nanay, Tay. O paano? Alis na tayo? Naghihintay ng ate Ellen mo, nak. Excited na yun na makita kayo ng nanay mo. Tara na po, Nay, Tay. Sunduin na po natin si ate. Papa Dudut, alam kong sinabi ko na hindi ko mapapatawad ang tatay ko. Pero iba pa rin po sa pakiramdam na walang sama ng loob at hinanakit sa sarili mong magulang. Hindi po madali yung process ng trust na ibinibigay ko kay tatay para tuparin niya ang pangako sa amin ni nanay na magiging mabuting padre de pamilya na siya. Pero sa abot ng makakaya ko ay sinusubukan ko pong umasa na mas magiging mabait sa amin ang kapalaran. At sa wakas ay tuluyan na kaming mabuo. Sa kasalukuyan, Papa Dudut, ay masaya po ang aming pamilya ni nanay kasama sina tatay at ate Ellen. Kaya nga na-inspired po ako na mag-share sa Barangay Love Stories ng storya namin para kaaliwan at kapulutan ng aral ng ating mga kabarangay. Masaya po ang puso ko na magpatawad at masasabi kong magaan ang loob ko. Pero palagi pa rin po akong nagdarasal sa Diyos na sana'y bigyan niya ng guidance ang pamilya namin sa araw-araw.
Maraming salamat po Papa Dudut, sakaling mapili po ninyo ang sulat ko and more power sa programa ninyo at sana'y marami pa kayong maibahagi na magagandang kwento. Ang inyo pong kapuso at ka-barangay forever, Chat.